Alright, muli po, bilang pagpapatuloy na ating series na pinag-aaralan sa aklat ng Colossians, naririto na tayo sa huling verses ng chapter 2. Sa verse 20 to 23 ng Colossians chapter 2, ang sabi niya rito sa English version, "If with Christ you died to the eternal elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Do not handle, do not teach, do not taste, do not touch, referring to things that all perish as they are used, according to human precepts and teachings. These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh." Ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay may titulong Avoid Asceticism. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Minsan pa, Ama, patuloy ka namin dinadakila. Patuloy ka namin pinupuri, pinasasalamatan sa oras nito na patuloy mo kami, O Diyos, pinagkakalooban ng sandali, na patuloy kami mag-aral ng iyong mga salita. Buhay ka, O Diyos. Wala nang ibang Diyos maliban sa iyo. Ikaw ang Alpha, ikaw ang Omega, ikaw ang simula at ang wakas. Hindi ka nagbabago, ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na nagpakilala kay Abraham, Isaac at Jacob, at maging sa panahon namin, Panginoon, kumikilos ka at nagpapakilala ka, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong mayamang biyaya, habag, sapagkat pinili mo kami, hinirang mo kami, Panginoon. Pinagkalooban mo kami, O Diyos, ng karapatang tawagin ka naman, Ama. Pinagkalooban mo kami, O Diyos, ng iyong Santong Espiritu, bilang tanda at tatak na kami mga anak mo, Panginoon. Napakarami, Panginoon, ng biyaya at pinagkalooban mo sa amin. Ikaw, O Diyos, ang siyang nag-provide ng aming mga pangangailangan, Panginoon. At sa oras ito, O Diyos, minsan pang patuloy namin kinigla ng tunay nga, O Diyos, banal ka. At anumang batik ng karumihan, Panginoon, hindi ka aya-aya sa iyo, Panginoon. Kaya lumalapit po kami, nagpapakumbaba, humihingi, O Diyos, ng paglilinis upang na siya tunay nga na maging katanggap-tanggap sa iyong harapan ang aming ginagawang pag-aaral sa mga sandali ito. Patuloy na ikaw, O Diyos, ang siyang manguna sa mga oras ito at minsan pa, Ama, sa tulong gabay na ako ng iyong Santong Espiritu ang pinagkaloob mo sa iyong mga hirap. Lord God, patuloy na ikaw po, O Diyos, ang siyang magbigay sa amin ng kaunawaan, Panginoon. Maging minsan pa sa iyong balingkod na gagamitin mo muli sa mga oras nito. Patuloy na sa tulong biyaya mo, Ama, tunay nga na may deliver ko ng may kasimplihan ng iyong mga salita. Upang na sabihin, maabot, Panginoon, ang iyong mga aral na nais mong ituro sa mga sandali ito, Diyos. At andalahin mo nga po na tunay nga sa pamamagitan ng mensahe nito, hindi lang po ito mapapakinggan. Bagkos ito po, O Diyos, ang aming gagamitin sandata upang na sa gayon makalakad po kami ng naaayon sa iyong kalooban. Patuloy kong pinagkakatiwala, Panginoon, ang mensahe mo sa mga sandali ito. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating mag-aaralan, avoid asceticism. Ngayon, para mas maintindihan natin, kahit kumbaga hindi pangkaraniwan itong salitang to. Hindi natin ito maunawaan kung hindi mo sasaliksikin kung ano ba ibig sabihin ito. Ang sabi nga niya rito, what is asceticism? The doctrine that a person can attain a high spiritual and moral state by practicing self-denial, self-mortification, a feeling of humiliation or shame as through some injury to one's pride or self-respect and the like. Rigorous self-denial, extreme abstinence, austerity. Kumbaga, ang pinakamalinaw na pagkakaunawa dyan, kumbaga, ito yung ginagawa na para bang pinahihirapan mo ang iyong sarili upang nang sa gayon ma-attain mo yung moral, spiritual na kalagayang ninanais mo. Ika nga. At ang sabi nga sa Webster, ang sabi niya rito, relating to or having a strict and simple way of living that avoids physical pleasure. Kung pahirapan mo ang sarili, para lang sa gayon, huwag kang magpasarap, ika nga, sa physical pleasure na tinatawag.
Sa Oxford naman, ang sabi, Oxford Dictionary, characterized by severe self-discipline and abstention from all forms of indulgence, typically for religious reasons. Kumbaga, ang sabi diyan, kumbaga, practices of extreme self-denial. Kumbaga, yung talagang pahirapan mo ang iyong sarili para na sa gayon ay maabot mo yung moral and spiritual level na gusto mong maabot. Ngayon, alam naman natin na sa mundong ating ginagalawan, ika nga, sa mundong ating ginagalawan, ang pangkaraniwang sinasabi ng mundo ito, kapag masarap, kapag mag-e-enjoy ka, gawin mo. Kumbaga yan ang utos ng mundo. Ngayon, ang sinasabi nga niya rito, the practice of asceticism, kumbaga, nung mga panahon ng Middle Ages, kumbaga ito ay usong-uso. Ika nga. At sinasabi nga na maging si Martin Luther na nasa monasteryo pa siya, ginagawa niya itong asceticism. Pinahihirapan niya ang kanyang sarili nung naroon pa siya sa monasteryo, nung hindi pa siya nagsisimula ng Reformation. Ika nga. Ngayon, dito, sa ating pag-aaralan, kumbaga, maalala rin natin na sa iglesia ng Colossians, ang sinasabi nga ng mga false teachers na nakapasok sa iglesia ng Colossians, hindi nga raw sapat si Jesus Christ, kailangan mong gawin ang ilang bagay na may kinalaman nga sa asceticism. Ika nga. At dito, kumbaga, ito yung kinokontra ni Pablo sa ating pag-aaralan sa mga sandaling ito. Dito sa ating pag-aaralan, meron tayong tatlong main key points. Una, na pinapaalala sa atin dito, why it seems you're intimidated. Bakit parang nababahala ka? Bakit parang medyo nai-intimidate ka? Ika nga. At dito, sabi nga doon sa verse 20, if with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world? Kumbaga ang tanong ni Pablo, namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritong nag-ahari sa sanlibutan, bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng huwag hahawak ito, huwag titikin yan, huwag hihipo nito? Ika nga. At dito, kumbaga, ang pinapaalala ni Pablo, Paul shows that asceticism is how not to become godly. Kumbaga, hindi ang asceticism ang kailangan para ikaw ay makapamuhay na may kabanalan. At ang sinasabi nga niya rito, the false teachers in Colossians had a system of rules which they imposed on their followers na sinasabi nga, if you keep these rules, sabi rin sa verse 21 na huwag kahawak nito, huwag titikin yan, huwag hihipo nito, o kung ano-ano pa, kumbaga meron silang mga batas o utos na nagmula sa kautusan na pinatutupad nila sa iglesia ng Colosas. At kung maalala natin na maging ang mga Pariseo, ganito ang ginagawa. Ika nga. At dito, ang sabi niya, kung maalala natin sa verse 19 ng Colossians chapter 2, ako'y namatay na sa kautusan, ang sabi ni Pablo. Yung kung maalala natin, yung bago sumapit sa verse natin ngayon. Sa pamamagitan na rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Kumbaga, ang sinasabi ni Pablo, ako'y namatay na sa kautusan. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Kumbaga, inahalin tulad ni Pablo na siya'y namatay na. Kaya kung maalala natin, yung mensahe natin, from dead to life. Namatay na ako, nakasama ni Kristo doon sa krus. Ika nga. At dito, pagdating doon sa verse 20 natin, ang sabi nga, if with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world? Yung katanungan na if, kung kasama ka ba
na sinasabi ni Pablo na ako'y namatay na kasama ni Kristo doon sa krus. Ngayon ang tanong, kung ikaw ay kasamang namatay na doon sa krus, ika nga. At dito yun yung tinatanong, pinapaalala ni Pablo. When Paul says that we have died with Christ, literally, kumbaga yung death, na alam naman natin na sinabi mong death, separation, yung pagkawalay. Kumbaga kung kasama ka, ibig sabihin talagang wala ka na ron sa mga gawain na may kinalaman sa mundo. Yun yung pinapaalala ni Pablo. Sa Galatians chapter 4, verse 3. So also, when we were children, we were enslaved under the basic principles of the world. Kumbaga, noon, ito nga yung ating pinanggalingan. Kumbaga, naalipin na tayo noon. Ito yung dati nating kalagayan. Naalipin na tayo. So, also, when we were children, we were enslaved under the basic principles ng mundo. Yung pangkaraniwan na ginagawa ng mundo. Ibig sabihin, ang sabi nga niya rito, naging alipin na tayo noon ng mga bagay na may kinalaman sa kasalanan. Na akala natin okay lang, pero kasalanan. Na naging alipin tayo doon sa mga maling pagkaunawa sa buhay. Na naging alipin tayo sa mga pandaraya na inaalok ng mundong ito. Kumbaga, yan yung sinasabi na pinalaya ka na ron, wala ka na ron, ika nga. At pagdating doon sa chapter 4, verse 9 ng Galatians, ang sabi nga niya rito, ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos. Ibig sabihin, ngayon, kilala na natin. Kung talagang kasama na tayo na namatay ng sa ating Panginoon sa Kristo sa krus, dapat ko parang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo nanunumbalik? Bakit binabalikan nyo pa sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit ibig na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Kumbaga malaya na kayo, namatay na kayo dun sa dating kinalagyan nyo, pinalaya na kayo. Bakit para bang binabalikan mo na naman? Binabalikan nyo na naman, ang sabi ni Pablo. Paul is referring to rules based on approach to God. Kung maalala natin, sa Acts chapter 10, verse 9 to 15, wala dyan. Ang sabi niya rito sa verse 10, at siya'y gutom na, ngunit habang inihahanda ang pagkain, siya'y nagkaroon ng pangitain. Sino ito? Si Pablo. Si Pablo, nung nakakita siya, ipinakita sa kanya ng Diyos yung pangitain ng marumi at mali at nilinis ng pagkain. Sa verse 11, nabuksan ang langit at nakita niyang iniuhugo sa lupa ang isang waring malaking kumot na nakabitin sa apat na palulukan. Naroon ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad at gumagapang sa lupa at mga lumilipad sa ipapawid. At narinig niya ang isang tinig na nagsabi, tumindig ka Pedro, magpatay ka't kumain. Sa verse 14, ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa iyon, Panginoon, kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Alam naman natin na sa Old Testament, sa mga Levitical rules, ika nga, marami talagang mga pinagbabawal na hindi mo pwedeng hibuin, kainin. Pero dito sabi nga, na kapag sinabing nilinis na ng Diyos, malinis na. We are to be guided by our relationship with Christ and not by regulations in the world. Kumbaga tayo, ang magiging guide natin kung ano yung mga dapat natin sa pamuhay o ano yung mga dapat natin iwasan, kumbaga guided na tayo ng relasyon natin sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi nang kung ano-anong sinasabi lang na utos ng mundo.
At dito, ang sabi nga niya rito, the cross ended the rules-keeping approach to God. Kasi nga sa Old Testament, maraming bawal. Pero sa New Testament, sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, tinapos na niya lahat yon dun sa cross, ika nga. Kaya, nagiging malaya ang isang nananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi na tayo sakop nung kailangan nating sundin yung mga pista, festivals, o mga sinasabi nga ng mga dapat nating ipangilin na tinatawag. Hindi na tayo sakop nun. At ang sabi nga sa Galatians 4:10-11, ipinangingili ninyo ang mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Nangangamba akong baka ako'y nagpagod ng walang kapuluhan dahil sa inyo. Kasi kahit noon, ika nga, yung mga bawat buwan, mayroong mga pesta ng kung ano-anong buwan, ika nga. Pero dito, kumbaga ipinapangilin pa nila, ang sabi, hindi nyo na kailangan gawin yan. Kaya nga paalala ni Pablo, nangangamba akong baka ako'y nagpagod ng walang kapuluhan dahil sa inyo. Ibig sabihin, natuturuan kayo, tinuturo yung mga dapat nyo hindi na ginagawa, pinapaalala sa iyo kung yung mga bagay na dapat malaya na kayo, pero parang hindi nyo naiintindihan. Hindi nyo natututunan. Kaya nga sa isang tagapagturo, makikita mong isang nag-aalakan ng tagapagturo, kapag nakikita mo ang kanyang tinuturuan, ay nagkakaroon ng pagbabago. Nagkakaroon ng transformation. Natututo siya kung saan na siya dapat ay malaya na. Hindi na siya sakot ng kung ano-anong akala niya ay nasasakal pa siya ng mga bagay na ito. At dito nga, ang sabi nga niya rito sa Romans 10:4, Christ is the culmination of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. May katuwiran sa lahat ng nakatay Kristo. Malaya na tayo. At dito, kumbaga, makikita nga natin na ang isang Kristiyano, ang sinasabi nga na malaya ka na sa mga bagay na akala mo'y tama pa yung ginagawa mo. Kaya ka nga tinuturuan, pinapaalalahanan na dapat hindi ka nasakop ng mga bagay na yan. Ngayon, dun sa letter B, ang sabi niya rito, self-denial, isn't it taught in the Bible? Yung katanungan na yung self-denial, di ba tinuturo yan sa Biblia? Di ba yung mga matatagal na nag-aaral ng Biblia? Kumbaga yung self-denial, tinuturo yan ng Biblia. Kasi maging si Pablo, ang sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 9:27, no, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Ano sabi? Sabi ni Pablo, hindi. Kumbaga, dinidisiplina ko, tinuturuan ko ang aking sarili. Kasi baka katapos-tapusan ako ang baka hindi ako ma-disqualified. Ang sabi ni Pablo. Maging, yung sabi ni Pablo kay Timoteo, do therefore endure hardness. Pinaalalahanan ni Pablo si Timoteo. Do therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Matuto kang pagtiisan kung ano man yung hirap na dinadaanan mo bilang katulad ng isang mabuting alagad, mabuting sundalo, kawal ng Diyos. Di ba sinabi rin ni Pablo yun kay Timoteo? Maging, ang sabi nga niya rito, sa 1 Timothy 4:7, ang sabi nga niya rito, but refuse profane and old wives of fables, and exercise thyself rather unto godliness. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon
ang mga alamat na walang kabuluhan, sa halip magsanay ka sa kabanalan. Kumbaga, sanayin mo ang iyong sarili na magpamuhay sa kabanalan, ang sabi ni Pablo. At ang sabi nga, kumbaga, alam naman natin na ang self-control ay bunga ng Santong Espiritu. Ang sabi nga, gentleness and self-control, against such things there is no law. Kumbaga, bahagi ang pagpipigil ng sarili ng bunga ng Santong Espiritu. At ang sabi rin, mismo ang ating Panginoong Kristo, ang turo niya sa Matthew 15:24. Then Jesus said to His disciples, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Maging ang ating Panginoong Kristo, ang sabi niya, kung gusto mong sumunod sa akin, dalhin mo ang iyong cross, pasanin mo ang iyong cross, at sumunod ka sa akin. Deny yourself, ika. Kumbaga, makita natin na, kumbaga, para bang nakakalito. Ngayon, para mas maintindihan natin, ano ba yung sinasabi na asceticism sa self-discipline at saka yung biblical self-denial na sinasabi ni Apostol Pablo at ng Biblia. Ang sabi nga niya rito, the contrast between asceticism and self-discipline. Yung pagkakaiba. Asceticism sees the body as evil and it needs to be totally suppressed. But self-discipline sees the body as good but needing control. Sa asceticism, ang katawan ay tinuturing na talagang masama. Pero sa self-discipline, kumbaga, kumbaga merong mga sinful nature na kailangan mo lang kontrolin. At kung maaalala natin, sa mga Kristiyano, ang katawan ay kino-considered as temple of the Holy Spirit. Ang sabi nga, hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kumbaga, at dito, makikita natin na sa asceticism o sa ascetismo, kumbaga tinuturing na talagang masama ang katawan, pero sa self-discipline, sa Kristyanismo, kumbaga vessel lang yan na kailangan mong kontrolin. Kaya nga, templo siya ng Santong Espiritu. At dito sinasabi nga na we need to exercise control over what we eat and drink, over harmful substances such as, kaya nga tayo sa ating mga Kristyano, alam natin, hindi ka lugod-lugod na parang inaabuso mo ang katawan mo kapag yung naninigarilyo ka, lasenggo ka, kung anong bisyo ang inaalagaan mo, tinatanggal na natin yan. Kinokontrol mo na. Kasi alam mong hindi ka lugod-lugod sa pamumuhay Kristiyano. At ang sabi nga niya rito, asceticism is submitting my body to my will. Yung asceticismo o yung ascetismo, kumbaga gusto ko lang. Own will, self-will. But self-discipline is submitting my whole life to God's will. In Betse, sa self-discipline, kumbaga, naiintindihan mo kung bakit mo dinidisiplina ang sarili mo. Kumbaga, dito makita mo na kaya mo dinidisiplina ang sarili mo kasi nakita mo na ang katawan mo ay templo ng Diyos, kaya kailangan mong gamitin mo ang katawan mo, ang buhay mo para mag-glorify ang Diyos. At maintindihan mo na ang buhay, at kung yung sinasabi ni Paul, na for me, to live is for Christ and to die is gain. Kaya mo siya tinuturuan na sumunod sa kalooban ng Diyos.
At ang sabi pa nga niya rito, asceticism labels all material things as evil, but self-discipline properly uses and enjoys the things of the world. Sa ascetismo, ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ay sadyang masama. Kaya yung mga mongha o yung mga namumundo, kumbaga kasi lumalayo sila sa mundo. Pero sa Kristyanismo, yung self-discipline, alam niya kung paano niya gagamitin yung mga bagay na naririto sa lupa. Kumbaga naririto tayo. Bakit ka bibili ng damit? Kasi kailangan ng bagong damit. O kasabi nga ni si Brother Bobby, bibili ng damit ng amo niya. Kasi siguro kailangan niya ng bagong damit. Kumbaga, at dito, kumbaga sinasabi rin na asceticism views joy and pleasures at all. Sa asceticismo raw, yung kagalakan, kasiyahan ay mali. Pero sa Kristyanismo, yung self-discipline allows fullness of joy and pleasure in God. Yung kagalakan at maging magalak ka, masaya ka sa Diyos. Kaya nga sinasabi nga maging ni Pablo, di ba? Rejoice always in the Lord. At ang sabi nga niya rito, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Alam niyo yung kagalakan. Kagalakan kasama ang ating Panginoong Diyos. Sa ascetismo, asceticism is restrictive, but self-discipline leads to greater freedom. Sa asceticismo, kumbaga, dahil nga para bang pinipilit mo lang, pinahihirapan mo lang yung sarili mo, kaya para bang nasasakal ka. Yung sinasabi ko na kaya ka, yung naglilingkod ka dahil sa laman, kaya ka napapagod. Kasi hindi mali ang motibo mo. Imbes dito, dahil sa self-discipline, leads to greater freedom. Mas malaya ka kasi alam mo yung puso mo, alam mo yung motibo mo kung bakit mo ginagawa. Pero kung dahil sa laman lang, dahil sa flesh lang, talagang nakakapagod. Mahirap. Yan yung sinasabi dyan. At ang sabi nga niya rito, asceticism is aimed at obeying man-made rules, man-made commands, but self-discipline is aimed at obeying God's commands. Kumbaga, kaya ka lang sumusunod doon sa asceticism kasi katulad halimbawa ng mga ibang sekta na by works, bawal yan, huwag mong kainin yan. Huwag kang kakain ng dinuguan kasi bawal. Pero pinalaya na nga tayo. Ayun, kaya gusto mo kumain ng dinuguan, pero dahil bawal sa iyo, kaya yun ang turo, kaya ayaw mo kumain. Pero ikaw takamang ka. Kumbaga, ang sabi nga niya rito, imbetse, kaya ka sumusunod, kumbaga, dahil alam mo, kung ano yung ginagawa mong pagsunod dahil nagpapasalamat ka kung ano yung ginawang sakripisyo ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ka sumusunod. At ang sabi nga niya rito, asceticism stems from the flesh and often leads to sin, but self-discipline stems from the Holy Spirit and is a means to true godliness. Kumbaga, dahil yung pagsunod mo, yung self-control mo, bunga yan ng Santong Espiritu. Kaya ka nakakasunod kasi nga ang Diyos ang nagkaloob niya sa iyo. Kaya nagagawa mo sumunod sa kalooban ng Diyos. Asceticism is often motivated by gaining acceptance from God, but self-discipline is motivated by assurance of being accepted by God. Ito nga yung gratefulness. Nagpapasalamat ka kasi alam mo yung sakripisyo ginawa ng ating Panginoon sa Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya mo ginagawa na makasunod sa kalooban ng Diyos. Hindi siya yung parang self-willed lang, pinipilit mo. Kumbaga, dahil ang motivation mo ay mula sa Diyos. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin, ang sabi nga, what they really love. Ano nga ba talagang gusto mo? Ano ba talagang nais mo? Doon sa verse 22, ang sabi nga niya rito, referring to things that all perish as they are used, according to human precepts and
teachings. Ngayon, makikita natin na ang sabi nga niya rito, kung tatanungin mo ang iyong sarili, ano-ano ba talaga yung mga hinahanap mo? Ano ba yung mga talagang ninanais mo? Kung tatanungin mo ang iyong sarili. Ngayon, ang sinasabi nga niya rito, ano ba ang mas pinagkakabalan mo? Yung mga bagay na nakikita lang o yung mga bagay na hindi nakikita? Yung mga bagay na heavenly o earthly things? O yung mga bagay na pansamantala o mga bagay na alam mong pangwalang hanggan? Ano ba ang talagang nais mo kung tatanungin mo yung sarili? Ang sabi nga sa Matthew 6:21, For where your treasure is there, your heart will be also. Kung sa tingin mo, ang puso mo ay mas ang pinahalagahan ay yung mga bagay na pansamantala lang, ay dapat masuri mo, baka ito yung talagang mas matimbang. O yung mga bagay na may kinalaman sa heavenly things. Kaya nga sabi niya rito, marireveal kung ano talagang ninanais mo, ginugusto mo, iniibig mo sa mga bagay na talagang mas din yung kakabalahan mo. Kumbaga, for where your treasure is there, your heart will be also. Kumbaga, yung true character ng isang tao, makikita mo kung ano yung mas pinagkakabalahan niya. At ang sabi nga niya rito, hindi naman masama, katulad nga nung sinasabi doon sa self-denial, doon sa Christian living natin, na sinasabi na hindi naman masama i-enjoy yung mga bagay na narito sa mundo na alam mo, kailangan natin kasi narito pa tayo eh. Kumbaga, pero ang sinasabi nga, alam mo, kaya ka magkakaroon, alam mo kailangan mo yun. Hindi yung parang mga pansamantalang bagay ang iyong pinagkakabalahan. Kaya nga katulad yung mensahe rin na pinaalala sa atin last Thursday na sa Luke 12:15. Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possession. Kumbaga, kung susuruin natin ang ating sarili, ano ba talagang ating mas pinagkakabalahan? Ano ba yung talagang mas gugustuhin natin o ginugusto natin? Yung mga bagay na pansamantala lang o yung mga bagay na pangwalang hanggan? Kaya nga paalala sa atin dito na anumang bagay o sitwasyon na nakapagpapalayo sa atin sa Panginoon ay hindi blessing. Pandaraya yan. Akala mo blessing pero kumbaga ang kaaway, di ba yung si Jesus Christ sa wilderness, kung ano tinen sa kanya ng Satan, ika ni Satan. Kung ano mga pagpapala para lang huwag siyang sumunod. Gawin yung kanyang pag-ministry na dapat niya, gagawin niya, ika nga. Maging ang kaaway ganon, akala mo blessing, pero kumbaga yung blessing na yun na inilalayo ka sa Panginoon, hindi blessing yun. Pandaraya ng kaaway. Piliin natin yung mga pagpapalapit at mga pagpapalalim sa ating sa faith at sa ating pagsunod. Kaya dito, kumbaga, ang pinapaalala na sa atin na kung nasa saan yung puso mo, kung ano yung mas pinagkakabalahan mo sa buhay mo, kung saan mo kino-concentrate ang oras mo, kumbaga, doon mo mas makikilala ang sarili mo kung ano ba talaga ang mas mahalaga sa iyo. Kumbaga, kung ano yung talaga mas mahalaga sa iyo. Kaya nga, yung paalala ni Pablo, na sabi nga, what Paul says in this passage is very simple and very clear. The believer is to be heavenly minded. Bakit kayo nagpapaabala sa mga bawal na ito? Huwag mong hawakan yan. Pero sinasabi nga na sapat na yung mga pangako, mga pinalaya ka na.
sa pagsunod mo kay Jesus Christ. Kaya maging sa atin, kung susuriin mo ang iyong sarili, ano ba talaga ang mas mahalaga sa iyo? Ang sabi nga, fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Seen what is temporary, pansamantala lang, yung mga bagay na nakikita natin. Maging tayo, pansamantala lang tayo. Nakikirahan lang tayo sa mundong ito. Aalis din tayo ito. Kung Kristiyano tayo, hindi tayo taga rito. Ika nga. Taga-ibang lugar tayo. Ika nga. Ano mas mahalaga sa iyo? Itong mundong ito o yung bagay o yung lugar na ating pupuntahan? Which is eternal. Yung mga unseen things. Kaya yun yung pinapaalala ni Pablo. Kaya nga sabi, suriin mo ang iyong sarili, ano ba yung talagang mas pinagkakabalaan? At ang sabi nga ni Pablo, your preoccupation is to be on things above and not on things on the earth. Ano ba mas pinagkakabalaan mo? Ang paalala ni Pablo, sa mga taga-Colossians, maging sa mga oras nito, ang mas pagkabalaan natin ay mga bagay na magkakaroon talaga tayo dun sa walang hanggan. At ang sabi nga niya rito, the power for living the Christian life then is to concentrate on God. Amen. Para maging malago kang Kristiyano, para mag-grow kang Kristiyano, para mas lumalim ka sa relasyon mo sa ating Panginoon, ang mas concentration dapat ng isang talagang namatay na sa kanyang kalalagayan at nabuhay na kasama ng ating Panginoon sa Kristo ay yung mga heavenly things ang mas nagiging priority natin. Kaya ang sabi nga niya ito, errors of asceticism. Ascetic rules deal with externals and not with the heart. Yung mga bawal na huwag mong hawakan to, huwag mong kainin yan. Kumbaga, ang pinapalabas lang yan, kumbaga, mga bagay na nakikita lang, pero walang kinalaman. So, yung kalooban mo, sa puso mo, ika na. Ang sabi nga doon sa verse 21 ng ating text, do not handle, do not taste, do not touch. Kumbaga, yan yung pinapaalala na, huwag mo na sundin, malaya ka na dyan. At ang sabi nga sa Mark 7:6-7, sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat, paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubuan, pagpurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan, ang utos ng tao ay itinuturing utos ng mga. Kumbaga, pakita lang. Pero deep inside, walang nababago. At pagdating dun sa verse 18 to 23, kumbaga, ito yung nagpaparumi sa tao. Ang sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo dun sa verse 18, kayo man ba'y wala ring pangunawa, tugon ni Jesus? Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay hindi dinudumi. Ito naman. Yung papasok nito, ilalabas mo. Sa pagsasabi nito ay parang nang pinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Sa 20, nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay. 22, mangalunya, makimbot at gumawa ng lahat ng kabukutan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siya nagpaparumi sa kanya. Kumbaga, yung mga bagay na talagang pinagugatan, kumbaga nasa sayo, hindi na babago.
Kaya ang paalala sa atin na yung masunod mo man, kung ano yung mga bawal o huwag mong hipuin o huwag mong kainin, pero ang puso mo wala nang mabago, marunong ka pa rin. Sabi nga sa Romans 6:17, "But God dictate that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you." Ito yung kaya ka nakakasunod. Kasi nga naintindihan mo. Kumbaga, kung bakit nababago ang buhay ng isang tao, na alam mong namuhay siya sa kalokohan. Alam mo yung mga pinagdaanan niya. Pero alam mong nababago ang buhay niya. Bakit nababago ang buhay niya? Kasi alam niya yung ginagawa niya pagsunod. Deep inside. Kaya siya nababago. May nababago sa puso niya. Hindi dahil napilitan lamang. Yun yung tunay na nangyayaring pagbabago sa isang tunay na namatay na kasama ng ating Panginoon Kristo at muling namamagitan. Ang sabi nga niya rito, ascetic rules are the ideas of men and not the principles of God's Word. Sa Colossians 2:6-10, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya, manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay, sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dito, makikita natin na yung idea na kung ano man ang mga bawal na dinagdag lang ng tao, wala naman sa talagang inuutos ng Diyos, mag-imaginag ka rin. Kung pinalaya ka na, ang sabi nga, mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuhan at walang kabuluhan at mandarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo. Kung naintindihan mo kung anong kalayaan na meron ka dahil sa relasyon sa ating Panginoon Kristo, kumbaga mas magiging magaan, malawak ang pagkaunawa mo sa bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Yung pangatlo na pinapaalala sa atin, saan nga ba patutungo kung ang ascetismo ang iyong sinusunod? Ang sabi nga niya rito, these have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Ang sabi nga niya rito, sa biglang tingin, tila nga nakabubuti. Kumbaga, yung first impression, parang maganda. Pero, dapat natin maintindihan na appearance is not always reality. Katulad na halimbawa ngayon, usong-uso ngayon ang artificial intelligence. Hindi mo malaman kung totoong mukha niya yan o hindi. O dinoktor lang. Mabuti pa noon, makeup lang, konting lang, bugas lang. Ngayon, hindi mo alam. Kaibigan mo sa FB o sa Instagram, yung pala pese pala siya. Nadaya ka ng appearance is not always reality. Katulad na sinasabi na, oo, nakakasunod ka. Hindi mo hinawakan yan, hindi mo kinakain yan. Yan lang ang nakikita sa iyo. Pero sa puso mo, may nababago.
Appearance is not reality. Do not worship with your feelings. Kumbaga dahil para bang gusto mo lang, nagpapakita ka lang, mahusay lang ako, pero hindi naman pala ang Diyos ang iyong pinaglilingkuran. God does not want people who admit their worship to Him in their own prescribed methods. Ayaw ng Diyos na para bang gumagawa ka, pero yung paggawa mo dahil lamang sa sarili mo kaparaanan. Hindi dun sa kaparaanan sinasabi ng Diyos. Kasi may sinasabi ang Diyos na dapat mong gawin sa kaparaanan kung paano mo sasabayin. Hindi sa kaparaanan na gusto mo lang gawin kasi akala mo yun yung tama sa sarili mong pamamaraan. Kaya nga sabi nga niya rito, when Paul says, but they are of no value. Kumbaga wala siyang valore kahit kung ano-anong ginagawa ng mga idinadagdag na karunungan. Kasi nga kung maalala natin dito sa Colossians, kumbaga may yung mga human philosophy, legalism, mysticism, asceticism, kung ano yung mga dinadagdag nila kasi sinasabi nila na hindi sapat si Jesus Christ. Pero hindi yan nakakadagdag. It is powerless, ika nga, na mabago ang buhay mo. Mababago mo panandalian, pero yung evil desire nasa sa'yo pa rin. Kasi hindi nababago yung sarili mo. At dito, ang paalala nga sa dito, this have indeed an appearance of wisdom na sa biglang tingin, okay, pero in reality, it appears leading to godliness, but it only feeds pride and self-indulgence. Kasi nga, kumbaga para bang nagagawa ko, pero by works, pero sa sarili niya, walang nababago. Yun yung pinapaalala ni Pablo. Kaya ang sinasabi nga niya rito, ang pinakang susi para magkaroon ng isang tunay na transformation o pagbabago at hindi yung parang napipilitan ka lang kung bakit ka sumusunod, ang sabi nga niya rito, if you died with Christ, dun sa verse 20. If, kung tunay nga bang namatay ka na kasama ng ating Panginoon sa Kristo to the things of this world, why do you live as if you will still belong to the world? If you died with Christ, kung talaga bang namatay ka na kasama ng ating Panginoon sa Kristo. At ang sabi dito sa Romans 8, 1-4, kaya nga, hindi na hatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay may isa katuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Kaya kung susuriin mo yung sarili, saan ka ba namumuhay? According to Spirit o according to flesh? Ano ang nagiging guide mo sa iyong paglakad, sa iyong buhay spiritual? Kaya nga kung titingnan mo, parang ang ganda-ganda na mas nadadagdagan yung karunungan mo, mas nakakasunod ka pero hindi ka naman nababago. Ang mahalaga ay yung talagang nababago ang sarili mo. Ang sabi nga niya rito, true spirituality is Christ plus what? Nothing. Kaya yung sinasabi nga ni Pablo, kumpleto na lahat. Ang mas hanapin mo ay kung ano yung
mga bagay na mas magiging malalim na relasyon mo sa ating Panginoon sa Kristo. At ang sabi nga niya rito, hanggat, kumbaga, sa mas maaga mong the sooner, the better na maintindihan mo ang mga bagay nito, mas magiging malaya ka, mas magiging malalim na relasyon mo sa ating Panginoon. The sooner, the better. Kaya nga sabi doon sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Kasama na ako doon sa krus. Hindi na ako namumuhay sa sarili ko. But Christ lives in me, and then the life which I now live in the flesh, I live by faith. Ginagawa ko, sinasapamoy ko sa pamamagitan na pananampalataya. Kasi hindi naman kasi talaga madali. Gagawin mo sa pananampalataya. In the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kaya nga, sabi nga niya rito, the basic thing in the life of a believer, listen to the words of the Lord. Kung ano yung mga conviction, paalala, tinuturo ng Diyos, yun ang mas pakinggan mo. Kaya dito, kung maaalala natin, ang sabi nga ng mensahe natin, avoid asceticism. Iwasan natin yung asceticismo. Yung parang ginagawa mo sa paraang akala mo ay nakasusunod ka. Kung maaalala natin, sa 2 Samuel, chapter 6, verse 1 to 8, ito yung sandali na si David, niyayos niya na may balik yung Ark of the Covenant sa Judah. Ang sabi sa verse 1, pagkatapos nito, muling tumawag si David ng mga pinaglalaki ng Israel, may 30,000 lahat. Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baela, Judah upang kunin ang kabanan ng Diyos na kumakatawan sa lukulukan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab doon sa burol at inilulan sa isang bagong kariton na kaagapay ang 2 anak nito na sina Usa at Ahiyo. Si Ahiyo ay nauna ng paglakad sa kaban. Si David at ang buong bayan ng Israel ay sumasayaw. Sa galak, sila'y umaawit sa salong ng mga alpa, kudyapi, pandereta, kastanuelas at pompiang. Kumbaga natutuwa sila David kasi mababalik na sa kanila yung Ark of the Covenant pagkatapos na makuha ng kalaban. Sa verse 6, ang sabi niya rito, nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natalisod ang mga baka na kung saan ay naroon yung Ark of the Covenant. Para hindi bumagsak ang kabanan ni Pan, hinawakan ito ni Usa. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon, noon din namatay si Usa sa tabi ng kabanan ni Pan. Dinamdam ni David ang sinapit ni Usa at magpahanggang ngayon, ang dakong iyon ay tinatawag na Perez Usa. Anong pinuturo sa atin dito? Na may mga bagay na akala natin ay nakagagawa tayo. Nakasusunod tayo ng mga bagay na ayon natin, akala natin tama ayon sa pamantayan ng Diyos. Kumbaga yung Ark of the Covenant mahuhulog. Malinis yung intention ni Usa na para wag sumayad, wag malaglag. Yung Ark of the Covenant, wag dumikit sa sahig, sa lupa, ika na. Pero bawal hawakan ang kabanan ni Pan. Anong nangyari sa kanya? Namatay siya. Pinatay siya ni Yahweh. Anong pinapaalala sa atin? Na yung asketismo, sa atin, bawal yan, ang dami ng bawal, akala natin tama yung ginagawa natin. Nakakasunod ka, akala mo nakakasunod ka. Pero, hindi pala yun yung utos ng Diyos eh. Hindi yung pamantayan ng Diyos eh. Akala mo nakakasunod ka, pero hindi pa. Kaya nga, ang sabi nga, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of
way to death, ika nga. Akala natin, nakagagawa tayo, nakasusunod tayo, pero hindi pa pala, o hindi pala tugma sa nais ng Diyos yung ginagawa natin pagsunod. Kaya sa ating pagtatapos, ang pinapaalala sa atin, God is worship only when His word is obeyed. Nasasamba lamang natin ang Diyos kung ang kanyang mga aral, kung ang kanyang mga salita ay nasusunod natin. If you want to experience victory over spiritual intimidation, kung ano man yung nakakasagabal sa iyo, get your affections where they belong. Mas ituon mo ang iyong sarili sa nararapat on the presence of Jesus Christ. Para huwag kang ma-intimidate ng kung ano mga intimidation na naghihinder sa iyo. He is all, and in His fullness is all the power and all the love and all the resource for Christian living. Habang mas kinikilala natin ang ating Panginoon sa Kristo, ito yung mas kailangan natin para makapamuhay tayo ng naaayon bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon Diyos. Manalangin tayo. Ama, salamat po, Diyos, sa oras nito. Minsan pa, tunay nga na pinaalala mo sa amin na akala namin minsan nakakasunod kami, Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Ginagawa namin ang mga bagay nito, bagay na yan, na mga sinasabi nila. Pero kung sisirinan namin yung sarili, Panginoon, hindi po pala tama, Panginoon, hindi nababago naman namin puso, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos, sapagkat mas ipinaunawa mo sa amin na mas kailangan namin maging malalim, mas higit ka namin kilalalim. Mas higit namin unawain, Panginoon, na yung kalooban, Panginoon. Mas hanapin namin, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon, hindi ang sarili namin pagkaunawa na akala namin tama, Panginoon. Lord God, salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na sa pamamagitan ng mensahe nito, Lord God, pinaalala mo nga po sa amin, Panginoon, na ang kalooban mo, nawa ang dapat masunod, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. At minsan pa, dalayan ko, O Diyos, na sa tulong gabay na po ng iyong Santong Espiritu na pinagkaloob mo, Panginoon, sa iyong mga hinirang. Patuloy mo kaming tulungan, patuloy mo kaming patatagin sa mga bagay na kami mahina, Panginoon. Tugan na sa Diyos, sa pamamagitan po na aming buhay, ikaw po, O Diyos, ang aming napaparangalan. Ito po ang mga, O Diyos, ang ating sa dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Patuloy po tayo manalangin, ipanalangin po natin ang mensahe.